Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli na dito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programa ang Kumpirmado. Pero bago pa tayo mag-umpisa, binabati muna po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi pong nakasubaybay, tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito sa ating programa ang Kumpirmado. At syempre, bago ang lahat, pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga bagong mga subscribers. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa mga kababayan natin nagtanong ho, bakit hindi tayo nakapag-vlog kahapon? Sa kadahilanan po talagang ako po ay nakasubaybay sa sitwasyon ng aking anak. At maliban doon, ako po yung naghahagilap ng pera para ho pandagdag doon po sa gastusin niya, no? Kaya talagang hindi mo na po ako nakapag-vlog, grabe. So, pero ganoon pa man, salamat po sa mga kababayan natin patuloy po na nananalangin at dadasal po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Ngayon, siguro nakikita nyo iba yung settings natin. Ito hinayaan ko pong maging ganito na lang muna para naman po sa kapakanan ng ating mga kababayan. So masyado na kasing mataas pa ang mga ano. So sabi ng iba, nauubos na yung kanilang mga load. So dahil po sila ay ating mahal, sila po ay ating mga subscriber, so binibigyan po natin sila ng kumbaga pabor, no? So sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin ito pong naging dikdikan o naging matinding usapin patungkol ho dito kay Alice Go, na kung saan ho nagsalita na po mismo yung pamunuan ng PSA, hinggil ho sa usapin patungkol po sa birth certificate nitong ni Alice Go, maging sa birth certificate ng kanyang ama at ina, maging yung kanilang marriage certificate. Ito po yung naging usapin dito po sa ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, para po mabigyan ho natin ito ng matinding tawag ho dito, reaksyon, panoorin muna po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, sorry, ng PSA pala, sorry, PSA, PSA, yung representative sa PSA, si Attorney Attorney Ambatali, Sherwin. Attorney Eliezer, tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, wala akong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung, may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor, o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga tao. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, 'di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho 'yun. Ayon, malinaw mga minamahal ko mga kababayan, na ayon nga sa ating senador, lumilitaw na itong nanay at tatay ni Alice Go ay walang tunay na birth certificate. Malinaw ho yan. At maliban dito, ayon pa nga mismo sa taga PSA, itong sinasabing ina ni Alice Go ay hindi nag-i-exist. Na kung saan ito'y nagmula lamang sa gawa-gawa o kaisipan ng ama ni Alice Go.
Ibig sabihin, talagang gawa-gawa lamang ito. Sa madaling salita, dito pa lang mga minamahal kong mga kababayan, pwede na silang kasuhan dito. Pwede na silang kasuhan. Mga minamahal kong mga kababayan, pwede na silang kasuhan. Kasi doon pa lang makikita mo na punong-puno na po ng kasinungalingan. Na kung saan, yung mga nangyaring ito, yung pagpaparehistro, ay isang peking dokumento na parang lumalabas para lamang maging mukhang Pilipino yung tatay ni Go. Kailangan niya magsinungaling at gumawa ng kwento na ako'y Pilipino. Ako si Angelo Goo. Saan ba naman tayo nakakita ng Pilipino talaga na apelyido Goo? Diba? Hindi yan ang apelyido ng Pilipino. Mga minamahal kong mga kababayan. At syempre, para maging kapanipaniwala, gumawa itong si Angelo Goo na ama ni Alice Go ng kwento na meron siyang ina na kalaunan ay natuklasan nga na wala ding birth certificate, maging itong si Angelo. Ibig sabihin, hindi nakatala doon mismo sa pinakaugat ng PSA na kung saan sila yung namamahala ng mga birth certificate ng lahat ng mga Pilipinong naninirahan dito sa ating bansa. Para malinaw. So, dito pa lamang ho, mga minamahal ko mga kababayan, may sablay na. At dito makikita mo na may nangyayaring hindi maganda. Para malinawan tayo, panoorin ho natin. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration, tama? At nag-apply siya last time na mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Lesar? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Yes. Tama po. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Yes. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo, dito sa dokumento, po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Yes. Tama. Tama? At yun mo ng dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So, itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa na irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay, pero hindi, sabi nga hindi.
dineclare na kasal, pero alam natin, walang records, di ba? So yun, mga minamahal kong mga kababayan, sa mga tanong po nito ng ating senador, mas lalo pong napapadiin o nabibigyan na katotohanan na itong ang tatay ni Alice Go ay talagang gumawa-gawa lamang po ng mga istorya. Biro mo, kitang-kita naman sa pagkatao niya na siya ay Chino. Pero ang nakakapagtaka nito, mga minamahal kong mga kababayan, papaanong nangyari? Bulag ba yung taga PSA? Ha? Bulag ba yung mga nangangasiwa ng mga birth certificate ng ating bansa dito sa ating bansa? Para hindi na makita na teka, niloloko tayo nito. Pilipino, Angelo Go. Sa apelyido pa lang eh. Sa malamang, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin lang nakita naman natin, sinabi na nga ng ating senador, na maraming nakikitang dito kasinungalingan. Diba? At sabi nga niya, diniin nga niya yung salitang hindi lang basta-basta kamalian ito, panluloko, talaga may nangyayari ditong Una-una, sabi niya, kasal siya. Tapos nalaman doon sa pinaka-head, doon sa kung saan, doon naka-registered lahat ng mga Pilipinong nagpaparehistro ng marriage certificate. Doon sila maging yung mga birth certificate, walang nakita. So doon pa lang, nangyari na kung saan, talagang nagsisinungaling itong ama nito ni Alice Go. Diba? Maraming kasinungalingan na nakikita dito. Dito pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, walang tanga na magsasabi ko, teka, hindi pwedeng sabihin yan. Dito pa lang, kitang-kita na yung sobrang pagsisinungaling. At dito, kung talagang hahalukayin ito ng ating gobyerno, 100% may kasabwat ditong mga Pilipino, hindi maaaring wala. Dahil hindi naman mangyayari yung usapin na ito, hindi magagawa ito ng tatay ni Alice Go. Ako ba naman, Pilipino ko, siyempre questioning ko, kausap ko kung ginagawa ko ng matino yung trabaho ko. Teka, paano to? Wala akong nakikita dito na ganito, walang ganitong pangalan na pinakasalan mo, na nakarehistro dito, ikaw, walang Angelo na, diba? Kanina lang, marinig-rinig natin na halos parang gusto pa ipagtanggol ng PSA na posible daw hindi nagparehistro o walang birth certificate yung nanay at tatay ni Alice. Paano kinasal yun? Diba? Paano kinasal yun? Paano nagkaroon ng marriage certificate yun? Diba? Doon pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, malawak na at malaki ang nagiging kasinungalingan. Malaki ang nagiging kasinungalingan. Kaya kung ako ang senador, sasabihin ko talaga, teka, ginagawa nyo ba ang tungkulin nyo, trabaho nyo? Ano bang trabaho ang ginagawa nyo dyan sa PSA? Makipagsabuatan sa mga Chino sa pamamagitan ng pera. At balita ko nga, mga minamahal ko mga kababayan, na napakaraming mga taga-PSA ang nagkakapera sa mga Chino. Na kung saan gumagawa ng manipulasyon. Bibigyan lang ng ganito, etc., ganito kalaking halaga. Yung Chino na kararating lang dito sa ating bansa, bukas Pilipino na. May birth certificate na siya ay Pilipino. Kahit hirap na hirap magsalita ng wikang Pilipino. Para makakuha ng mga dokumento na mayroon tayo dito sa ating bansa, makakuha ng mga katulad ng kinakailangan ng mga talagang totoong Pilipino dito sa ating bansa. Isa na dyan yung pagkuha ng lisensya, passport, at iba pa. Diba? Alam nyo, sa nakikita kong ito, isa sa may mga kasalanan dito na dapat talagang managot, yung mga taga-PSA. Na nakipagsabuatan sa mga Chino para sila ay maging kunyari ay mga tunay na Pilipino. Tingnan mo si Alice Go, pinagpipilitan niya na siya ay Pilipino.
Yung salitangang aral halos ilabas niya na yung dila niya. Di ba? Sa mukha pa lang ni Alice Go, pinipilit ni Alice Go na siya ay Pilipino. Alam niyo ba't niya pinipilit? Kasi nagoyo niya yung mga taga-Tarlac. Naging mayor siya. Nagkapera siya. Alam niya kung paano, gaano kasarap magkaroon ng kapangyarihan. Napagamat siya ay Chinese, sa pamamagitan ng kanyang pera, nauuto niya mga Pilipino dyan sa Tarlac. Kaya yun, binoto siya. Nalaman kasi ni Alice Go, sarap pala ng buhay dito sa Pilipinas. Madaling maloko ang mga Pilipino. Madaling mapasunod ang mga Pilipino. Madaling gawing aso yung mga Pilipino kung may pera ka. Hindi kagaya doon sa amin sa China. Batas talaga pinatutupad doon. Dito, walang batas-batas dito. Lahat ng mga nasa gobyerno, abutan mo lang ng pera yan, mapapasunod mo yan sa mga kagustuhan mo. Diba? Tuloy ho natin, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga naging usapin dyan sa Senado. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro, sandali ho na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Go? Base doon sa mga facts, Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento No? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Opo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan, di ba? Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the way, ng Alam na, na-establish natin yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Go. Diba? Dineclare din po niya na Filipino din po siya. Correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Filipino nga pero base doon sa certification na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator, and I would like to refer this to ANS Marisa Grande because she's more privy on the investigation. With the permission of the chair? Yes, Sen. Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Guo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this fact-finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration
registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like a baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth, marriage, and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Goo in the name of Wesley Goo. So, a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So, lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Goo. And dalawa po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate na mga ito na disease. Meron, kung makikita nyo po sa birth certificate may nakalagay na D. Ibig sabihin disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya hindi namin ma-determine kung sino po ito. So yun po yung mga facts, and may dalawa din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father's Angelito Goo. Senator Win, LCR Tarlac is also here in case you want to ask them questions. Thank you, Madam Chair. So I just want to focus kay Mayor Alice ko kasi yan ang subject matter natin. So lumalabas sa inyong fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po. Negative certification. At yung mga ibang certification, teka, meron akong na-screenshot ako nung ano eh. Yung ibang certification tulad ng affidavit of 2 disinterested persons, medical certificate, affidavit of traditional hilot, wala ho yan. Wala ho yan. At wala rin po yung at least 2, yung baptismal certificate, school records, voter ID, wala rin ho yan. Well, according to sa report ng aming fact-finding, sir, Okay. Negative certification lang po ng wala pong record. So, ang ibig sabihin, ang source lang nitong information na ito sa kanyang birth certificate, kung ano yung sinabi ni Angelito Goo, no, yung alleged father, correct? Yes, Senator. And for the information siguro, yung nag-prepare ng birth certificate is one Relisa Ocampo, still I think under the LCRO. So isang personnel ng LCRO, and based sa report, Your Honor, ang sinasabi, they prepared the document based on the instruction of the former civil registrar. I think the last name is Gatdula, no? Yes, yes. Carlos Gatdula. Is he still around, si Carlos Gatdula? Si Carlos Gatdula, sir, died in 2016 Okay. So, already. but based on the records, just based on the records lang, pag titignan lang ho natin yung available records right now. So, itong birth certificate, ang kanyang source, kung ano yung sinabi lang nung nag-apply. Correct? In this case, si Angelito Goo. Kung tama yung sinabi niya,
tama lahat. Pero kung nagsinungaling siya, sinungaling din lahat ang nakasulat doon. Tama po ba? Pwede bang mangyari yan? Well, actually, sir, based now sa mga discussion na natin, it appears na may irregularity sa registration because wala pong mga supporting documents. Correct. And then, binavalidate nyo ba lahat ng mga sinasabi na nag-a-apply ng late registration? Pag sinabing Filipino, tinitignan nyo ba yung birth certificate nung nagsabi na Filipino siya? Pag sinabing kasal kami, hinihingi nyo ba yung marriage certificate? Sir, yun pong validation of the delayed registration in the current situation post-validation po. Kasi yung pagtanggap ng application for the delayed registration, mandato po yan ng ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga applicant. Pero dito, para sa akin, ang pag-analyse ko ho dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo. Pwede kang kumuha ng passport. Pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. Sunod dugtong-dugtong na eh. Yes, Senator. Ano po yung sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan? No? Tama po yung sinabi ni Senator Gatchalian na kaya yung ibang mga Chino gusto nilang gawin yan na kunyari mga Pilipino sila, kaya nakikipagsabuatan sila sa mga Pilipino din na mga mukhang pera, na makakuha ng birth certificate na kunyari sila ay mga Pilipino, nang sa ganon makabili sila ng mga naglalakihang mga lupain dito sa ating bansa. At yan po ay talagang tunay nga na nangyayari na ngayon dito sa ating bansa. Hindi po natin mapapasinungalingan niya kahit sino ang tanungin mo, pumunta ka sa anumang panig ng ating bansa, ang mga naglalakihan ditong mga nagmamayari ng mga lupain ay mga Chino. Di ba? Yung mga naglalakihang mga negosyo sa mga Chinese yan. Maraming mga negosyo dito ang mga Chinese na sila ang namamayagpag. At ang nakakalungkot pa nito, tulad doon na sinabi ng ating Senator Gatchalian, na kaya yung ibang mga Chino ay nakikipagsabuatan sa ating mga kababayan na nandiyan dyan sa PSA. Excuse me po. Nang sa ganon, ay matulad sila sa mga naunang mga Chino na napunta ho dito sa ating bansa, na ngayon ho ay mayroon pong matataas na katungkulan. Merong mga Chino ngayon dito sa ating bansa, congressman, congresswoman. Mayroong gobernador dito sa ating bansa ngayon, Chino yan. Pero paano naging gobernador yan? Kasi nga, ito nga, kukuha sila kunyari makikipagsabuatan sa mga Pilipinong mga gago, mga demonyo na walang mga puso, walang isip, nang iniisip lamang yung kanilang mga sarili. Eto, tinatanong ni Senator Sherwin, kung pag kumuha ka ba ng birth certificate at yan ang ilalagay mo doon sa birth certificate ng anak mo, hindi ba hinihingi ng mga taga PSA yung mga dokumento na dapat ibigay bago gawan ng ganung papeles yung isang tao o isang katulad ni Alice Go? Alam nyo, sa nakikita ko talaga, isa po sa dapat parusahan at questionable po dito isa po sa dapat talaga managot dito yung mga kababayan natin nasa PSA, mga putang ina ninyo, kayong iba, hindi naman lahat hindi lahat, pero napakaraming mga gago dyan ngayon. Hindi magkakaroon ng Alice Go dyan sa Banban na naging mayor na may-ari ng Pogo. Hanggang ngayon ay dinidinay niya kahit nakita na doon lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang galing ho ng kanyang pagkakaalibay sapagkat turong-turo siya. Alam niyo kung ano nakakainis dito? Mismong kapwa po natin Pilipino na abogado ang nagtuturo sa kanya para lamang manatili siya dito na
bilang isang mayor na kung saan siya ay hindi totoong Pilipino, kundi Chinese. Ang kapal ng mukha ng abogado ni Alice Go. Dapat dito binabaril talaga. Ha? Dapat talaga binabaril, hindi inuubos yung pamilya nung abogadong yan. Ang kapal ng mukha mo, tinutulungan mo pa si Alice Go para magsinungaling. Eto na nga, hayag na nga, na ayon pa nga sa mga taga-PSA, inamin na lahat ng nakasulat dyan ay ayon lamang sa kanyang gawa-gawang kwento. At lahat ng mga sinasabi niya dyan ay walang katotohanan at nahuhulog na yan ay gawa-gawa lamang. Na kung saan nagkakataliwas talaga yung sinasabi ni Alice Go sa mga sinabi ng tatay niya. Ang daming mga pruweba, ang dami na pong nakikita dito mga butas na dapat ang taong bayan ay kumikilos na talaga. Dapat ito ay hatulan na, tanggalin na sa kanyang posisyon. Di ba? Tama po yung sinasabi ni Senator Gatchalian. Tama po yung sinasabi niya na kaya yung ibang mga Chino nakikipagtransaksyon sa mga Pilipino na nandiyan dyan sa PSA para makabili ng mga naglalakihang lupa at nang sa ganon doon maninirahan, at pag doon na nanirahan magpaparami ng negosyo, pera, tatakbo. Ganon ang ginawa ng ibang mga Chino dito sa ating bansa eh. Pagkatapos nila magpayaman, nakukulangan yata sa kanilang pera, kumandidato gamit yung kanilang pera, magaling sa negosyo eh. Para hindi sila matalo, talagang binuhos na nila. Pag nakita nila 1,000 yung binibigay ng kalaban, ginagawa nila triple. Di pag nanalo na, kawawa yung mga Pilipino. Kasi hindi naman papayag yung mga Chinong yan na malugi sila sa kanilang inilabas na puhunan. Mga kababayan ko, ito yung sinasabi ko eh. Pero pasalamat na lang tayo sapagkat meron tayong mga senador na talagang puspusan na tumutulong sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Puspusan na nakikiisa na kung saan, kung paano pinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa, ang ating karapatan, ay meron din po tayong mga katulad ni Senator Gatchalian at maging ni Rizal Chaveros at iba pa na talagang puspusan ho na nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Di ba? Yan yung mga tunay na senator. Yan yung mga tunay na senator na dapat nating iboto. At huwag hayaan na maalis sa pwesto sapagkat sila po'y kapaki-pakinabang. Hindi po katulad ng mga senador ni Digongyo na kung saan pabor na pabor ho sila na masakot tayo ng China. Pabor na pabor ho sila. Gustong-gusto nila na ang maghari dito sa ating bansa ay mga Chino na katulad nila ng mga komunista. Gusto kasi ng mga Duterte na maghari talaga sa bansang ito, mga komunista eh. Kaya kung mga Duterte tatanungin mo, naku, tuwan-tuwa yung mga yan, sige. Gusto namin, lalo na si Robby Padilla, na nagsabi na talagang may dugo siyang Chinese. Lalo na si Bongo. Kita nyo naman yung tsura, parang mangga na natapakan ng unggoy. Di ba? Pero ganun pa man, magpasalamat po tayo sapagkat mayroon po tayong mga katulad ni Senator Rizal Chaveros at saka ni Senator Gatchalian na talagang nakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan at talagang nakikipagdikdikan ng lumabas ang katotohanan nang sa ganon ay hindi tayo masakop ng mga Chinong yan. Wala na, nalalaman na yung estilo ng mga Chino kaya pala sila nagpapadami dito dahil talagang gusto nila tayong sakupin sa pamamagitan ng pera, hindi sa bala. Kasi alam nila, lalaban ng mga Pilipino kahit sabihin mas malakas sila eh. Lalaban tayo. Lalong-lalo na kung nasa kagipitan na. Lalo na kung kaligtasan at buhay ang pinag-uusapan dito. Ang ginawa ng China, palihim nila tayo sinasakop. Kunyari, pupunta dito, magninegosyo, mag-aakay ng napakaraming mga Chino, bibili ng mga lupain, mag-aako kaya naman, mag-asawa ng mga Pilipina, gagamitin yung mga Pilipina, ito ng mga buwisit ng mga Pilipina, nagpapagamit din ng mga mukhang pera, hindi na iniisip na ang pakay pala talaga ng mga Chino yan para sakupin yung ating bansa. Wala, buka lang ng buka, patira lang ng patira.
Isa din sa mga salot sa ating bansang dito, sa bansang ito, yung mga babae natin dito sa Pilipinas na bumubuka ka na lang basta-basta sa mga sa mga chinong yan. Hindi nila alam, ginagamit lang sila para lang maging yung mga chinong yan dito. Ha? Nakakalungkot, mga minamahal kong mga kababayan. Patuloy ho natin panoorin, mga minamahal kong mga kababayan. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the Joint Memorandum Circular with DILG on October of 2021. Kasi meron na rin po tayong mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. At nagkaroon na rin ho kami dito ng hearing sa Blue Ribbon. At ito established na meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes, tama po. In fact, yung opening statement ng ating chairperson, yung 4 na Chinese na nahuli sa Thailand, lahat yun merong passport na ang basis, inamin naman ng DFA, ang basis is always birth certificate. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, well, dito po sa ating guidelines, talagang yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Pero walang validation. So, kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. So, may validation ba? Yung dati, not this new guidelines that you're talking about. In dati. Yes, sir. Yung delayed registration is a mechanism kasi, Senator, na ginawa natin para makakuha, ma-register yung ating mga kababayan, magkaroon ng legal identity. But we recognize na may pag-aabuso nga po, and that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines, and in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po, no? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Pero na-establish natin ito, wala kasing supporting documents, so na-establish natin ang basehan nito kung ano lang sinabi ni Angelito Go, tama? Yes, Senator. So, that being said, questionable na po yung registered na Colby. Dahil walang supporting documents. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth certificate? Sa ngayon Attorney po, Batali. Sorry po. Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws. 1 month to 6 years ang kulong. Opo. Paano pero pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime to be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document? That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spurious na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. At ito po, kakalapin po namin ang mga dokumento para magkaroon ng case build-up ang ating OSG para sa pagpa-file ng petition for... Ano po ang proseso? Kayo po ang
gagawa ng investigasyon, case build-up, ibigay nyo sa OSG para mag-file? Paano po yung proseso? Can you describe to us yung process? Apo, sa amin po manggagaling yung initial action. So, ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for the determination kung pwedeng mag-file po ng petition for cancellation of Kayo ang PSA ang magfa-file? Hindi po, ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay, so OSG Apo. ang magfa-file ng petition for cancellation. Apo. Ganun po ang proseso. Yes, Mr. Okay. Senator. Alright. And also, honorable senators, we also have a memorandum, guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate, we can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin at nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Like for example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, nakita naman ninyo, narinig naman ninyo na 1 month and 6 years lang. Ang alam ko kasi, pag 6 years kasi, pwedeng hindi ka makulong dyan diba? Pwedeng hindi ka makulong dyan. May tawag kasi dyan yung pag inamin mo, ta 6 years lang yung kaso mo, makakalabas ka, no? Makakalabas ka pa rin. At isa pa sa talagang nakikita natin dito, talagang, alam mo kung talagang gagawin lang talaga ng PSA yung kanilang trabaho, hindi mangyayari ito Hindi mangyayari ito kasi, diba, alam mo naman yung kausap mo. Alam mo naman kung sino. Hindi nila binibusisi. Diba? Na hindi nila alam na itong pagkuha ng birth certificate ng mga chinong ito na nagsisinungaling ay magagamit nila. Hindi lamang sa pansarili nila, kundi para sakupin ng ating bansa. Diba? Ngayon, nabanggit doon na ang may kapangyarihan na magkansela dito ay yung OSG, na kung saan ang talagang mag-iimbestiga dito itong PSA, sila ang mag-i-endorse. So, sana, diba? Sana magawa at ma-resolve agad ito at matanggalan na talaga ng karapatan itong si Alice Go na gumamit ng birth certificate na hindi naman totoo, no? Para mapalayas na rin yan si Alice Go. Alam nyo, sa totoo lang yung drama-drama ni Chinese yan magagaling magdrama ang Chinese. Number 1 silang mga artista, number 1 silang magagaling sa drama, diba? Nakakalungkot kasi biro mo, magkakaroon tayo ng balang araw na ngayon pa nga lang nagkakaroon na tayo ng mga mayor na Chinese, gobernador Chinese, congressman Chinese. Ang hindi pa lang nangyayari dyan na magkaroon tayo ng vice president Chinese tsaka presidenteng Chinese, diba? Kasi maluwag sobrang luwag. Kung gaano ka luwag tayong nagpapapasok dito ng mga Chinese dito sa ating bansa, ganoon din sila kaluwag na nakakakuha
Kung nakakapanloko. Diba? Sana busisihin. Teka, madaling sabihin na Pilipino ka. Nasaan yung ano mo, prueba mo? Nasaan yung mga ebidensya na talagang ikaw nga'y Pilipino? Diba? Nasaan? Kaya mga sinasabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, isa sa dapat gawin ng ating gobyerno, busisihin masyado at tignan talaga yung mga hayop ng mga Pilipino nagpapabayad sa mga Chinong ito. Pagkatapos palayasin na at wag nang bigyan ng yung mabigat na kasalan, yung hindi na siya pwedeng makapagtrabaho pa sa kahit anong kumpanya. Kasi sila yung anay Sila yung nagiging dahilan kung bakit namamayagpag yung mga ganitong klaseng mga tao. Biro mo, kinuwentuhan lang. Posible naman. Merong rules yan eh. Teka, ibig sabihin pala, pag ako pumunta doon, so magpapalit registered ako, sasabihin ko, ganito, ganyan, ililista mo doon, susulat mo lang ng gano'n, yun ang ilalagay mo. Ganun ba yun? Parang lumalabas tuloy na sa sobrang katamaran ninyo, siguro tinatamad na siguro nalilitan sa sweldo. Mas gusto niyang nakatutok sa cellphone o kaya na makipagchismisan sa kanyang mga katabi, hindi na ginagawa yung kanyang tungkulin. Sana ito, isa to sa makita ng ating Pangulo. At sana panagutin ang lahat ng mga nasa gobyerno nakikipagsabuatan sa mga katulad ng tatay ni Alice Go. Diba? Kaya mga kababayan ko, sana sa susunod na topic natin, lumabas na yung desisyon. At sana talagang magwagi, manalo yung ating mga senator na nakikipaglaban para sa karapatan ng ating bansa, nang sa ganun hindi mamayagpag yung mga Chinong yan. Kaya salamat po. At hanggat ako po'y nandito, tayo po'y nandito sa ating programang Kumpirmado, tayo po'y patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad ng sinasabi ni lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.